Magandang araw mga kaibigan. Ito, breaking news. Ang ating DA Secretary, President Marcos Jr., parang hindi niya na nakayanan ang batikos o reklamo ng taong bayan, ng mga political groups, both aliado at oposisyon. Lumalabas na parang liligwakin niya ang kanyang sarili as DA Secretary at mag-a-appoint ng bago. Okay? Ang source natin nito is walang iba kundi ang ating Fair Lady Maharlika. Alam niyo naman, grabing expose nitong si Madam Maharlika. Wala pang official pronouncement ang Malacanang na mayroon ng bagong may i-appoint ni PBBM as new DA Secretary. But, nag-vlog. Bago lang, ongoing pa yung live stream ni Madam Maharlika. Kaya ito, mag-reaction ako. Okay, bago ko babanggitin yung bagong DA Secretary to be announced. Ang source ni Madam Maharlika, mga mayayaman niyang puting ahas na nakatira sa Forbes Park. Okay? Grabing mga assets o agents ni Madam Maharlika. Kala ko, taga Malacanang lang. Ito, sabi niya, mga taga Forbes Park. Mga mayayaman ito Kasi itong ipapalit na DA Secretary, grabe. Tycoon, super mayaman. Oligarch. Ano na daw, nababahala na ng gusto si PBBM at First Lady Lisa dahil sa mga expose ni Maharlika at sinusuportahan ng mga ibang vloggers na hindi takot magbatikos sa gobyerno. Dumadami yung naniniwala sa kamaliang ginagawa ng gobyernong ito at bumabagsak ang ratings. Dalawang survey group ang bumagsak ng rating, malaking pagbagsak. Una, yung Publicus Asia. Halos 7% ang binagsak ng rating ng Pangulo from second quarter to third quarter. Yung satisfaction rating from 62% naging 55% na lang. Sa trust rating naman, from 54% naging 47% na lang. So, nabahala ang administrasyon sa pagbagsak na yon kasi in one quarter, 7 points ang bagsak. Ang economic team na ang nagdepensa sa Pangulo. Nasabi ng economic team, Secretary Jokno, Secretary Balisacan, Budget Secretary Pangandaman na ang tunay daw na basihan ay hindi yung mga survey, kundi daw yung economic growth figures. Pinagmamayabang ng gobyernong ito na pangatlo daw ang Pinas sa fastest growing economy in Asia. Okay? Ang number 1 ata is India or Singapore, pumapangalawa ang China, pangatlo ang Pilipinas. 5.3% daw ang growth. So yan ang paliwanag nila. Kailangan taong bayan na nagugutom, na apektado sa super mahal na bilihin, baliwala yan sa mga nasa laylayan yung economic growth, yung mga 5.3%, mga percent. Ang importante sa tambayan, yung presyo ng mga bilihin. Yung tiyan, yun ang importante. Yun, maraming nadidismaya sa gobyernong ito. Yan, sa Publicus Asia. Another research group, isang credible, yung Okta Research Group, bumagsak din. Halos 10% ata ang pagbagsak. So, ito, nababahala na, according to puting ahas ni Maharlika, Madam Maharlika na taga Forbes Park, worried si PBBM at First Lady Lisa sa pagbagsak ng kanilang rating. At nakita nila na ang sentro ng reklamo ng taong bayan yung maling pamamahala ni PBBM
sa Department of Agriculture. Sa tuloy-tuloy na smuggling, hoarding. So yan, related yan, yung smuggling, DA, Customs. Hindi maligaya ang taong bayan sa nangyayari sa Customs, sa Department of Agriculture. Ang daming nananawagan na magbitiw na si PBBM as DA Secretary. At ito, parang di na nakayanan ang batikos, ang panawagan ng taong bayan, magbibitiw na si PBBM as DA Secretary. At anytime from now, i-announce sino ang papalit sa kanya. At ito, wala pang official announcement, mayroon ng pasabog ni Madam Maharlika. Tignan natin ngayon kung mag-swak o bingo na naman. Kasi yung mga previous expose niya, bingong-bingo, swak na swak, totoo. So, ito, magiging totoo kaya. According to Madam Maharlika, ang i-appoint ni PBBM na next DA Secretary, walang iba, si Francisco Theo Laurel Jr. Siya po ang CEO ng Prabil Group and president siya ng Prabil Fishing Corporation. So, itong taong ito, fishing magnate, ang kanyang negosyo related sa agriculture. Kasi nasa fisheries eh. May export, import business siya. Mayaman. Kaya, doon sa vlog ni Madam Maharlika, I agree with her na kung ganitong tao ang i-appoint ng presidente, very clear, magkakaroon ng conflict of interest. Kasi nasa food business siya, may mga fast food siya, mga basta mga isda. Export, import, ganyan siya. So I agree with Madam Maharlika na parang ano ba ang credential o ano ba ang accomplishment o ano ba ang madadala nitong Francisco Theo Laurel sa pagtulong ng mga magsasaka at mangingisda. Kung ganito man lang ang kaniyang background na fishing magnate, oligarch nakatira sa Forbes Park, food business ang kanya, nako, I am very sure magkakaroon ng conflict of interest. It's not a good decision na naman. Pipili naman lang siya ng DA Secretary. Dapat yung may matinong background ba o yung farmer by heart. So, sino ang farmer by heart na nakikita ko? Walang iba kundi po si dating DA Secretary Manny Piñol. Para sa akin, wala na kong ibang hiling o dasal na kung taus-puso ang presidente pagtulong sa mga fishermen, sa mga farmers, sa DA. Ang i-appoint niya, kung hindi man si Manny Piñol, yung kagaya ni Manny Piñol na may experience, alam niya ang pasikot-sikot sa buhay ng mga farmers and fishermen. So ito, Francisco Theo Laurel, pwede siya fisherman, kailang negosyante eh. Ang kailangan natin, isang pwedeng scientist ba o kagaya yan, yung si Yusek Leo Sebastian. Ang galing pala yan, yung Yusek for Rice Industry, ang galing pala yan. Binigyan siya ng Vietnamese government ng highest civilian award kasi si Yusek Leo Sebastian ang nakatulong sa Vietnamese government sa pagpataas ng rice production sa Vietnam. Kaya ang Vietnam ngayon, one of the top rice exporting country in the world. Ang mga imported rice sa atin galing sa Vietnam. At ang nakatulong sa Vietnamese government, isa Filipino scientist, Yusek Leo Sebastian. Sa mga ganyan ba, yung hindi siya politiko, basta may puso sana sa mga farmers. But
itong ganitong background, Francisco Tio Laurel na oligarch, bilyonaryo ba ito? Wala rin. So, anyway, hintayin natin. Inunahan na sila ni Maharlika, it's either pwede nilang i-delay. Kasi pahiya na naman sila eh. Naunahan sila ni Maharlika. So, Madam Maharlika, ituloy nyo po ang inyong vlogging journey. Isa po ako sa naniniwala sa inyong expose. At yung mga vlogs ninyo, I will see to it na expound ko para mas maraming Pilipino ang nakakaalam. Lalo na yung mga expose nyo sa katiwalian, Okada, droga, yung mga smuggling, hoarding, ito na naman, yung kay Martin Romualdez, na ano yun, Malaya Rice, na freedom from hunger, kunuhay, kailan gagamitin sa politiko, mga ganun, nga mga expose. Salamat po, Madam Maharlika. Maraming Pilipino na nagtitiwala sa inyo. Marami kaming nagdarasal para sa inyong kaligtasan. Ituloy nyo lang po ang inyong laban. Nasa likod nyo po kami.